Kaya ito na nga mga ka-fresh, mga kaabante, mga Kim Paulandia. Naku, maraming salamat sa inyong paayuda, sa inyong pa-sponsor na Lala o lunch dyan sa... Nag-lunch kami dyan sa may Gateway, sa isang restaurant dyan, buffet restaurant. Ayan ay para sa selebrasyon sa tagumpay o success ng Love Kimpo World Tour at syempre sa success na rin na makaangkat or makarinig ng resibo ng kumpirmasyon ang Kim Paulandia sa tunay na score ng Kim Pao, nila Kim Chiu at Paolo Abilino, kung saan nga 'di ba si Kim ay umamin na sa kanilang relasyon ni Paolo diyan sa may Toronto. Naku, nakakaloka talagang dumagundong yumanig ang buong venue nang sabihin nga ni Kim na tama na o dapat correct na siya this time sa pagpili ng kanyang mamahalin or minamahal at kahit puso pa rin ang kanyang pinairal o sinunod. At yan nga may kita nyo, ang buffet na yan, iba't ibang mga pagkain, international cuisine. Ito nga ay, naku, yung iba ubos na. Ito naman, ay hindi ko alam, siguro ito ay ayan ay pika-pika ba yan or something. Hindi ko alam yan. Oo. Basta maraming pagkain dyan. At ang na-enjoy ko talaga dyan yung Japanese at syempre yung steak. Ayan, soup yan. Yung steak, yung lechon belly, tapos yung isang slice ng ham, at yung kaunting Chinese, at marami pang iba. Na-enjoy ko talaga kasi maganda yung lugar na yan eh. Hindi nga lang ako nakakain ng Filipino foods kasi nga dahil nakakain naman natin yan. Charot, 'di ba? Pero totoo lang na-appreciate ko yan. Lalo yung sa salad, yun. Gustong-gusto ko talaga ang salad. At na-appreciate ko yan na minsan eh nag-sponsor ang Kim Paulandia dahil naman totoo yan ha. Nung kami ay bata pa, nung ako'y maliit, hindi naman kami nakakain ng mga masasarap na pagkain dahil galing naman talaga kami sa mahirap. As in, tama sinabi ko, yung adobo nga, baboy man o chicken yan, ay inihanda lang yan pag may party, kung may birthday, at kung meron special occasion, Christmas, New Year, fiesta, yung mga ganun. Pero doon sa pang-araw-araw namin, naku hindi, mga tuyo-tuyo lang kami noon. Minsan nga hindi pa nga kami kumakain ng isang isang meal eh. Kumbaga kung 3 times a meal, hindi pa. Pero dito talaga sinusulit namin talaga kapag ka meron nag-sponsor. Kaya maraming salamat talaga. At ang dami-daming pagkain dyan at ang ganda ng lugar. Kala mo talaga ay nasa loob ka ng hotel. Pero nasa loob ka ng isang mall dyan sa may Gateway. At hindi ko nababanggitin ang pangalan niyan. Dahil hindi naman tayo paid, no? Hindi naman tayo binayaran para i-promote. Hindi na kinakailangan i-promote pa kasi marami ng tao dyan. At hindi ko na rin babanggitin yung pangalan ng nag-sponsor dahil ayaw nila secret lang daw or else. Naku, nakakatakot naman yung or else. Pero hindi, talagang sila yung mga silent supporters talaga ng Kim Pao na natutuwa sila kapag kami mga success at may mga success sa karera ng Kim Pao at merong mga ayudang mga ganyan na ang pinaka-ultimate talaga na ayudang nakuha nila ay yung inaasahan nilang pagkumpirma sa relasyon nitong dalawang ito. At yun nga isa sa mga pinag-usapan na namin ni Dondon habang kami ay kumakain diyan tungkol sa Kim Pao at sa Kim Paulandia kung bakit ganito, bakit ba napakarami talaga all over the world ang nagmamahal at sumusuporta at naaaliw dito sa tambalang ito nila Kim Chiu at Paolo Abilino. Ano bang merong magic sa dalawang ito? Parang feeling ko nga nung nagsabog ng kilig at swerte sa love team, ang nakasalo ng bonggang-bongga sa lahat ng blessing na yan. Sa panahon ngayon ay ang Kim Pao. Kasi nung panahon ng Guy and Pip, yan, si Ate Guy, the late superstar, the only superstar at national artist sa si Nora Honor. Nung kapanahon niya na talaga, na sobra talaga ang pagdilulu at suporta ng mga fans all over the world. At hanggang ngayon meron pa rin mga fans si Ate Gay kahit wala na siya sa mundo. At yung ibang mga fans niya ay nag-iidolo na kina Kim Chiu at Paolo Abilino. At lalo kay Kim. Ayan, babanggitin na natin ang mga pangalan ng iba yan. Ayan, si Sister Dolly Chiu ang iba dyan. Iba pa, marami pang iba. Lalo na yung ating mga elders, mga 81 years old, mga 70 plus, na kahit malayo ang pinanggagalingan
dyan sa concert para manood lang ng concert dyan sa US at saka sa Canada. Ay, Keber, talagang go-go pa rin. At isa nga sa mga nabalita ha, na ayaw na lang talagang ipasabi according sa aming source. Meron palang isang Mudra Bells dyan na parang nahilo yata. Isang matandang nahilo sa concert sa sobrang tuwa. Pero nabigyan naman ng first aid. Hindi naman malala, siguro dahil sa sobrang excitement. At nakita nyo nga, di ba, merong isang matanda doon sa concert na inalukan ng kasal si Paolo. At meron pang mga matanda na nagpa-photo op pa kay Kim at saka kay Paolo. Isa to sa mga nakakabilib sa Kim Pao na hindi lang bata kundi hindi lang teenager, hindi lang lalaki, babae, 'di ba, tita, tito, kundi mga nanay at tatay at mga lolo at lola. Meron pa nga naka-wheelchair, hindi ba? 'Yun ang pinag-usapan namin ni Dondon. At ang pinag-usapan din namin ni Dondon kung ano pa nga ba ang susunod na pwedeng gawin nakakaiba naman ng Kim Pao. Kasi meron na silang susunod na teleserye o serye, 'di ba? Ito nga yung Kopino na kukunan sa Korea at agad-agad na daw itong kukunan kasi baka daw nga uminit ng bonggang-bongga sa August. Sobrang init ito raw yung panahon, itong May at saka June hanggang July ang magandang season sa Korea kung saan medyo malamig-lamig pa. Yun. So, abangan na lang natin pero ako naisip ko dapat siguro ang Kim Pao no, bukod sa dalhin dito sa Pilipinas yung kanilang Love Kim Pao World Tour ay dalhin din ito sa Middle East, sa Asia, sa Europe at saka sa ibang parte pa sa US na nag-aabang at humihiling at umaasam na sana naman ay mapanood nila ang concert na yan. At isa nga sa mga gusto ko at minamanifest ko rin at gusto ko rin makita sa kanila ay magkaroon sila ng duet together. Yung original song nila na sila mismo ang kumanta kahit isang album niyan. Nako, sigurado talaga yan. Sigurado na marami talaga ang bibili niyan. Kahit pa yan ay album, kahit pa yan ay CD or babalikan CD o sa Spotify, nako, siguradong gigibain ang Spotify kung magkakaroon man ng duet album dyan si Kim at saka si Paolo. O kahit single man lamang, di ba? At yun na rin ang gagamitin na team song sa kanilang kasal. Ay, kasal naman daw talaga. Teka muna, dun muna tayo sa engagement. At ngayon nga ay ginagawa ko tong vlog na to ay nasa New York pa rin or baka nasa biyahe na ang Kim Pao. Kasi nga, di ba merong event sa Araneta Coliseum ang ASAP itong sa Sunday. Kung kasama dyan ang Kim Pao, siguradong nasa biyahe na sila at baka mamayang madaling araw or bukas ay makauwi ni sila. At konting pahinga ay magpa-practice na itong si Kim para sa kanyang dance number at si Paolo naman. Pero kung generic lang naman ang gagawin nila like yung mga naisayaw na ni Kim sa ASAP or naisayaw ni Kim dun sa kanyang Kim Pao World Tour, ay pwede na nilang i-rehearse dyan kahit mismo sa Sunday ng umaga. At yung duet nila sa Love Kim Pao World Tour, pwede na rin isa lang diyan. Ayun. At ayan na nga ang Drink Station, 'di ba? Hindi, pero teka muna. Gusto niya ba 'yon? Yung duet album na 'yon o duet single? 'Di ba ang ganda? At 'yun ang kinakanta nila habang sila ay nagpi-prenup tuloy. Yung prenuptial shoot, mga ganon. Ano prenup? Naku, nakakaloka naman yung prenup na yan. Anyway, abangan na lang natin yan at ang ayuda ng Kim Pao sa kanilang ganap sa New York. At ayan, di ba fresh ang lola niyo? Maraming salamat ulit sa Kim Pao Landia sa pa-sponsor na yan sa aming Lala at sana ay meron pang dumating. Charot! Di ba? I love you all. Naku, nakakatuwa talaga kayo mga nambabas sa inyo at sa amin. Naku, hayaan nyo na sila. Basta tayo ay masaya, tayo ay nagkakasundo, tayo ay maligaya sa success ng dalawang ito. Kaya for now, babu!